Karamihan sa mga lalaki, akala nila ang aura, meron ka lang o wala, mali sila. Ang aura, hindi vibe lang. Ito ay parang husga na binibigay sa'yo agad ng ibang tao. Sa sandaling makapasok ka sa isang kwarto, nagdedesisyon na sila kung sino ka. Hindi galing sa mga salita mo, kundi sa energy mo, sa presence mo. Yung invisible na senyales na lumalabas sa'yo bago ka pa magsalita. 5 psychology secrets ito, base sa science. At yung number 5, sobrang powerful. Sobrang iba sa lahat ng maririnig mo ngayon, kaya kailangan mong panoorin hanggang matapos. Number 1, ang katahimikan. Ang pinakamalakas mong sandata. Karamihan sa mga lalaki, sobrang dami ng sinasabi, pinupuno nila ang bawat katahimikan. Ipinapaliwanag nila ang bawat desisyon, idinedepensa nila ang bawat pinili, at bawat salitang idinadagdag nila, mas lumiliit sila. Ito ang sinasabi ng neuroscience. Kapag nagsasalita ka dahil naramdaman mong may pressure, kapag gusto mong punuin ang katahimikan, ang amygdala mo ang nangunguna. Ang amygdala ang parte ng utak na nagdedetect ng panganib. Ini-interpret nito ang katahimikan bilang panganib. Kaya pinipilit ka nitong magsalita para maalis ang discomfort. Yung mga lalaking may malakas na aura, natutunan nilang ikontrol yan. Ayon sa research ni Albert Mehrabian, kapag magkasalungat ang sinasabi mo at ang body language mo, mas pinaniniwala ng tao ang body language. Mas malakas ang sinasabi ng presence mo kaysa sa vocabulary mo. Mas maraming sinasabi ang katahimikan kaysa sa oras-oras na pagsasalita ng ibang lalaki. Kapag may nag-challenge o sinusubukan ka, huwag kang magsalita. Kapag may nagtanong ng tanong na hindi naman kailangan sagutin, huwag kang magsalita. Kapag hinihintay ka ng buong kwarto na mag-react, huwag kang mag-react. Yung pause, yung katahimikan, yung pagtangging magpakita ng reaksyon, yun ang aura na nararamdaman ng tao kahit hindi nila alam kung bakit. Ang lalaking marunong magkontrol ng katahimikan niya, siya ang may kontrol sa buong kwarto. Pero hindi sapat ang katahimikan kung salungat naman ang nakikita sa'yo ng tao, kaya isusunod na natin ang number 2. Number 2, ang itsura mo ang unang nagsasalita. 7 segundo lang ang meron ka. Yun ang natuklasan ng mga psychologist ng Princeton na sina Janine Willis at Alexander Todorov. Yun ang oras na kailangan ng tao para makabuo ng kumpletong first impression sa'yo. Hindi 7 minuto, 7 segundo lang. At sa loob ng 7 segundong yon, wala nang kwenta ang mga sinasabi mo. Ang nagsasalita sa mga oras na yun ay ang kaayusan mo, ang postura mo, ang eye contact mo, at kung gaano intentional ang pagdadala mo sa sarili mo. Ayon sa research ng Harvard Business School professor na si Amy Cuddy, sabay na nagdedesisyon ang tao sa 2 bagay. Pwede ba akong magtiwala sa taong ito? Pwede ko ba siyang respetuhin? Nade-decide na ito bago ka pa man makapagsalita. Kaya hindi vanity lang ang itsura mo. Komunikasyon yun. Malinis na buhok, alagang balat, damit na akmang-akma, hindi lang basta damit na suot. Postura na parang sinasabi, alam kong exactly kung nasaan ako at bakit ako nandito. Eye contact na hindi nahihiya o umiiwas. Kapag pareho ang lahat ng to, isang senyales lang ang mababasa ng utak ng kausap mo. Ito yung lalaking may standard. At ang standard ang pundasyon ng bawat malakas na aura. Ang itsura mo, nagsasalita sa frequency na hindi namamalayang binobroadcast ng karamihan, kaya simulan mo nang i-broadcast. Pero kahit perpekto ang itsura mo, may isang bagay na madaling makakasira dito na hindi namamalayan ng karamihan ng lalaki. At ito ay ang number 3, kaya isunod na natin. Number 3, tumigil kang magpaliwanag ng sarili. Isa to sa pinakamalalang aura killer na hindi napapansin. Tuwing nagpapaliwanag ka ng sarili mo kahit walang nagtatanong, lumiliit ka. Ayon sa research ni Dr. Robert Cialdini tungkol sa social influence, pinalalaki ng pagpapaliwanag ang chance na sumang-ayon sa'yo ang iba. Pero kapag nagpapaliwanag ka, medyo katulad mo ring hinihingi ang approval ng kausap mo. At sa sandaling humingi ka ng approval, ibinigay mo na sa kanila ang kapangyarihan. Ang mga taong may malakas na aura, nagdedesisyon at gumagalaw agad. Hindi nila ito inaanunsyo. Hindi sila humihingi ng paumanhin dito. Hindi nila ito ine-explain ng sobra. Hindi to arrogance, self-trust to. May neurological na dahilan din. Yung mirror neurons, natuklasan ni neuroscientist Giacomo Rizzolatti sa University of Parma, parte ito ng social circuitry ng utak. Kapag nakikita mo ang isang kalmado, self-assured na lalaki na walang hinihinging validation, ang social circuitry ng utak mo ay babasahin yung kalmado bilang ligtas, bilang mapagkakatiwalaan, bilang malakas. Kaya nararamdaman muna ang mga composed na lalaki bago sila maintindihan. Tumigil kang magpaliwanag, simulan mong magdesisyon. At kapag tumigil ka ng magpaliwanag, ang susunod na hakbang ay tungkol sa kung sino ang pinapapasok mo sa buhay mo. Ito ay ang number 4. Number 4, ingatan mo ang energy mo na parang capital. Ang energy mo, isang resource at tulad ng lahat ng resource, pwede itong masaayang. Nagsagawa sina Dr. Nicholas Christakis at James Fowler ng Harvard ng isang landmark study tungkol sa social contagion.
Ang natuklasan nila, kumakalat ang emosyon, ugali, at energy sa loob ng isang social network, parang virus. Kung palagi kang nakikipag-usap sa mga taong palaging anxious, negative, at nauubos ang energy, sa huli, magagaya ka doon. Hindi to sinasadya, nangyayari to nang hindi mo namamalayan sa antas ng utak. Totoo ang emotional contagion. Sinisipsip ng nervous system mo ang emotional na frequency ng mga taong malapit sa'yo. Ang mga lalaking may malakas na aura, sobrang selective sila dito. Hindi ito pagiging malupit, selective lang. Pinipili nila ang paligid nila katulad ng pagpili ng mga elite athletes sa training ground nila. May intensyon. Hindi ibig sabihin nito na iiwasan mo na ang lahat. Ibig sabihin, magiging maingat ka kung sino ang binibigyan mo ng access sa presence mo, sa oras mo, at sa energy mo. Kasi ang energy mo, siya rin ang aura mo. Kung mauubos ito sa maling tao, dudulas ang aura mo. Pero kung iingatan mo ito ng husto, hindi na ito maikakaila. Ngayon, susunod na ang number 5. Sinabi ko sa simula na panoorin mo hanggang dito. Ito na ang dahilan, kasi lahat ng narinig mo hanggang ngayon, technique lang yan. Ang susunod, tungkol na sa identity. Number 5. Bumuo ka ng alter ego. Alam kong parang malabo ito, o parang abstract. Baka naisip mong narinig mo na ito dati at hindi mo pinansin. Pero hindi to ganun. Ito ang pinakamalakas na paraan para makabuo ng aura, at ito lang ang talagang tumatagal. Una, ang science. Si Dr. Todd Herman, performance coach at may akda ng librong The Alter Ego Effect. Mahigit 20 taon nang nagtatrabaho kasama ang mga Olympic athlete, professional na atleta, at mga leader ng malalaking kumpanya. Ayon sa research niya, ang pagbabago sa identity lang ang tumatagal. Nabibigo ang pagbabago ng habit, nabibigo ang motivation, nabibigo kahit ang disiplina lang. Pero kapag binago ng isang lalaki kung ano ang paniniwala niya sa sarili niya, automatikong sumusunod ang ugali niya. Si William James, psychologist ng Harvard na itinuturing na tagapagtatag ng American Psychology, sumulat noong 1890 na kayang baguhin ng tao ang buhay niya sa pamamagitan ng pagbabago ng attitude niya. Kinukumpirma din ito ng modernong neuroscience. Kapag consistent kang kumikilos base sa bagong identity, gumagawa ka ng bagong daan sa utak mo, bagong default na ugali, bagong automatic na reaksyon. Hindi alam ng utak ang pagkakaiba kung sino ka talaga at kung sino ang paulit-ulit mong pinipili maging. Kaya heto ang gagawin mo. Bumuo ka ng alter ego. Isipin mo itong parang character sa video game. Ikaw ang player. Ang alter ego mo ang character na binubuo mo. Bigyan mo siya ng pangalan kung gusto mo, pero mas mahalaga, malinaw mong i-define kung sino talaga siya. Paano siya pumapasok sa isang kwarto? Paano siya sumasagot kapag nawalan siya ng respeto? Paano siya kumikilos kahit walang nakatingin sa kanya? Ano ang suot niya? Paano siya nagsasalita? Ano ang kaya niyang tanggapin at ano ang hindi niya papayagan? Tapos, sa susunod na 30 days, laruin mo siya, araw-araw, sa loob at sa labas. Sa palengke, sa gym, sa trabaho, sa date, kahit mag-isa ka lang sa bahay. Hindi to pagpapanggap, practice to. At heto ang susi para gumana ito. Kasi kung wala to, hindi to gagana. Kailangan ng oras ang pagbabago ng identity. Kailangan ng espasyo. Kailangan ng awareness. Kung hindi mo consciously gagawin ito, mawawala lang to. At babalik ka na naman sa autopilot. Kaya gawin mo itong parang laro. Gustong-gusto ng mga lalaki maglaro, di ba? Kada linggong laruin mo ng consistent ang karakter mo, may gantimpala kang matatanggap. Ikaw mismo ang magdedesisyon sa gantimpala bago pa man magsimula. Unang linggo, dinner sa restaurant na gustong-gusto mong puntahan. Ikalawang linggo, massage. Ikatlong linggo, day trip. Ikaapat na linggo, date na matagal mo nang binabaliwala. Hindi mo ito ginagawa bilang gantimpala sa disiplina. Ginagawa mo ito bilang gantimpala sa pagiging bagong tao. Pagkatapos ng 30 days na paglalaro sa kanya, hindi mo na to laro. Ikaw na talaga siya. Doon nagiging totoo ang aura. Hindi na ginagampanan, hindi na binubuo. Ikaw na talaga siya.